Tinalakay ni Rochelle Pangilinan, isang founding member ng iconic Filipino girl group na Sex Bomb, ang mga dahilan sa likod ng kanyang pag-alis sa grupo at ang kasunod na paghihiwalay ng mga miyembro. Sa isang panayam sa Tony Talks, ibinahagi ni Rochelle ang mga kaalaman tungkol sa mga hamon na kanilang kinaharap, kabilang ang matinding hinihingi ng kanilang schedule at ang personal toll na kinuha nito sa kanila. Ang grupo, na sumikat sa unang bahagi ng 2000s, ay hindi kailanman nagkaroon ng opisyal na pagbuwag, ngunit sa huli ay nagpunta sa kanilang mga hiwalay na paraan upang ituloy ang mga individual na karera. Ano ang mga highlights ng career ng Sex Bomb? Kapansin-pansin ang naging career ng Sex Bomb Girls, isang all-female singing and dancing group mula sa Pilipinas na may ilang highlights. Formation, nagsimula sila bilang mga mananayaw para sa variety show na Eat Bulaga noong 1979 at kalaunan ay lumawak sa pagkanta at paat. Album success, kasama sa kanilang debut studio album na Unang Putok, ang mga hits tulad ng Bakit Papa at Crush Kita. Patuloy silang naglabas ng mga matagumpay na album tulad ng Round 2 at Bomb Teacher 3 at natampok ang mga sikat na kanta tulad ng Spaghetti Song, Pababa ng Pababa at Halukay Ubi. Pinakamabentang grupo, bago pa man umusbong ang K-pop, isa sila sa mga best-selling girl group sa Asia mula 1999 hanggang 2009. Acting, nagbida sila sa pinakamahabang drama series sa telebisyon sa Pilipinas, ang Daisy Seed, na tumagal ng 26 seasons hanggang July 2010. Transition, matapos makipaghiwalay sa Eat Bulaga noong 2011, naging freelance artist sila na lumabas sa iba't ibang TV network habang pinapanatili ang mga lisyo. Nananatiling makabuluhan ang kanilang impluwensya at pamana sa industriya ng libangan ng mga Pilipino, kung saan marami pa rin ang mahilig na maalala ang kanilang mga pagtatanghal at awitin.